Aprobado na ng LTFRB ang provisional fare hike sa mga bus na biyaheng probinsya dahil nga sa pagsipa ng presyo ng krudo. Pero ang krisis sa langis mukhang magtutuloy-tuloy pa dahil tumitindi pa ang tensyon sa Middle East. Magbabalita, Simon Gualvez. Idinaan sa biro ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang banta sa kanya ng Iranian Revolutionary Guards na pupuntrihin siya at itutumba. Kasunod ng patuloy na opensiba ng Israel at Amerika sa Iran. Umugong tuloy ang mga espekulasyon na may nangyari na sa kanyang masama. Pero imbis na matakot, nag-post pa si Netanyahu ng video habang bumibili ng kape sa labas. Sa ngayon, patuloy ang pagganti ng missiles at drone attack ng Iran sa mga kaalyadong bansa ng Amerika at Israel sa Middle East. Madalas nilang pinupuntirya ang United Arab Emirates. Kaya minomonitor ngayon ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi ang report na may 2 Pinoy na inaresto dahil sa pagpo-post ng video ng pag-atake roon ng Iran sa social media. Dito sa Pilipinas, ramdam ang epekto ng gera sa pagsipa ng presyo ng krudo. Ang ilang biyahe ng mga barko sa Cebu at mga bus pa probinsya nagtaas ng pamasahe. Sa inilabas na fare guide ng LTFRB para sa mga pampublikong provincial buses, 35 centavos hanggang piso kada kilometro ang dagdag sa pasahe depende sa klase ng bus. Ang hirit naman na 2 peso fare hike ng mga jeepney driver at operator, inaaral pa ng ahensya. Sa pag-iikot naman ng aming news team, hindi pare-pareho ang presyo ng mga gasolinahan. Pero walang duda na mataas talaga ang presyo. Kaya naman, ang ilang motorista minabuti ng magpakarga na kaagad sa pinakamurang gasolinahan. Nakakakuha raw sila ng discount gamit ang isang application ng gasolinahan. May ilang TNVS drivers naman ang umaaray na. Kaya ang iba, hindi na raw muna mamamasada kapag matumal ang pasahero. Mga kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.